Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-upisa na po tayo. Ito po mga kababayan, ito po ginit po ng ito pong balita mga tambay ayon po sa palasyo ay malabo daw pong makulong si Saldico mga kababayan. Totoo naman po yun. Kung makukulong po si Saldico, di hamak po na dapat po makulong yung pinakaulo, yung mga naguutos, yung pinakamarami at napakalaking nakuha na korupsyon, komisyon, di po ba, na mahigit 3 taon. Bakit si Saldico lang? Si Saldico po, isa lang po ito na utusan nila umano. Hindi po ba? Hindi po yan ang kanilang poon. Hindi po ba? Ang dapat po yung pinaka-poon nila, yung pinakaulo. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang balita. Tila malabo na umanong matupad ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na may papakulong si dating Congressman Zaldico bago matapos ang taong kasalukuyan dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ng otoridad ang kinaroroonan nito. Eden Santos sa balita. Makukulong na sila. Tila mabibigo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipakulong si dating Bicol Representative Saldico. 10 araw na lang kasi bago ang December 25 ay hindi pa rin nahuhuli si Ko. Tanging mga maliliit na isda lang daw ang naaresto, habang ang ilan naman ay kusang sumuko. So abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. Mariing itinanggi naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na may kinalaman sa intelligence fund ni Pangulong Marcos ang tila pahirapang paghanap at pag-aresto kay Ko. Katwiran pa ni Castro na kailan lamang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Ko at sa iba pang sangkot sa maanomaliyang flood control projects. But hindi po ibig sabihin ito na napakatagal na po. Nakita po natin kung paano po magtrabaho ang DILG, DFA, at hindi po ito, wala pong kinalaman to sa Intel Funds. Kinumpirma man ni Castro na bukas ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa mungkahi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na itap ng gobyerno ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC para tumulong sa paghahanap at pag-aresto sa pugante na si Zaldico. Anya nakausap mismo nila ang Department of Foreign Affairs o DFA, Department of Justice o DOJ at Department of Interior and Local Government o DILG ukol sa issue. According to Foreign Affairs Secretary Lazaro, yes, we can explore UNCAC as it has international cooperation mechanisms, but it will have to depend on the country. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. However, Presidential UNCAC Interagency Committee with the ES as chair should be convened as it implements and monitors UNCAC. Sa parte naman po ng DOJ, base po sa kanila, wala pa pong aktibong ugnayan with UA at invocation of UNCAC. Interpol pa lang po ang coordination. Okay? At mula naman po kay Secretary John Vic, sinabi po niya, the matter has been referred to the Commission for Transnational Crimes. I am certain that the option mentioned by Senator Ping is part of the agenda. Eden Santos. Nakita niyo po. Kay dating Pangulo nga, isang araw lang Wala pa isang araw di ba? Naipatapo na nila pagdating po kay Saldico, mga tambay, yung sinasabi nga po natin, mga bayan, dinadivert lang po nila ang korupsyon kay Saldico. Hindi po ba? Maniniwala ka po ba na halos lahat po sila ay humawak ng kaldero? Si Saldico lang po naulingan. Yun po yung mga kasabayan Di ba? Pagka humawak ka ng kaldero, imposibleng hindi ka maulingan, lalong-lalo po yung kaldero ay punong-puno ng uling. Hindi po ba? Si Saldico lang po ba magnanakaw? Hindi po ba? At yung sinasabi po ni garbage in at garbage out na tinatawag ng Vice President, tinatrabaho at nagtatrabaho naman daw po si Bongit
ang tinatawag na bangag ng kanyang ate na si Amy Marcos. Ano po ba tinrabaho na nakita natin? Ang nakita po ng taong bayan na tinrabaho po na mahigit 3 taon ay puro po issue ng korupsyon, pamumulitika, pagpapabagsak sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Hindi po ba? Nakita niyo po. Grabe. Kung si Tebes nga, sinundo pa nila eh. Si Alice Guo, sinundo po nila. Pero pagdating po rito kay Saldico, mga bayan, napakarami kasing hawak din ni Saldico na magpapatotoo po sa kanya po mga aligasyon, lalo-lalo po sa mga mali-maleta. At napakarami insertion na alam niya po ni Saldico. alam niya po ang mga baho po nila. Kaya po, takot na takot din yata sila na madaliin niya na mauwi. Dahil po, mga kabayan, hindi naman nila pwede basta-basta patayin yan umano. Dahil sila po ang mananagot dyan. Pagka yan po ay chinugi nila, mga kabayan, ano isipin ng taong bayan? Bakit mo chinugi yan? Dahil ikakanta ka o maraming hawak na ebidensya sa iyo yan? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At hindi naman po tanga at bobo mga Pilipino, mga kababayan. Lagi pong si Saldico at yung mga maliliit na isda lang ay pinagmamalaki mo sa Pilipino. Ilang buwan na po. Matatapos na po ang taon, puro maliliit na isda. Samantalang yung itinuturo po, lalong-lalo yung may accountability sa pagpirma ng budget. At lalong-lalo yung mga programa niyang napakalalaki daw po. Lalong-lalo sa DPWH. Programa ng Pangulo na kanyang Better More. Build better more daw yung kanya. Pero pag naging puro ghost, puro po multo ang naging proyekto po niya. Umano. Kaya po napakalabo po sa sabaw ng pusit mga kabayan. Ito pong mga balita na ipinahayag po ng Malacanang na tanging si Saldico lang ang wanted, mga kabayan, dahil sila po ay nasa kapangyarihan eh. Kaya po si Saldico lang po ang maiipit at kaya nilang ipitin umano si Saldico. Hindi po ba? Nakita nyo po, nananahimik na po parang multo, para din po mga ghosts. Lalo-lalo po si Tambaluslos, tahimik na tahimik po. Wala po tayong naririnig kay Tambaluslos ngayon at sa kanyang pamilya na napakarami din daw pong insertion umano. Hindi po ba? At mali-maleta rin ang naideliver. Nananahimik mga kabayan para pong multo o ghost na saka sa sobrang tahimik po ni Tambaluslos umano. Hindi po ba? At ganun din po si Sandro. Mga kababayan, nakita nyo po. At ang Pangulo, wala pong kinalaman ang mga tao na yan. Sino po ang maniniwala na lang dyan na wala po silang nalalaman at hindi sila sangkot sa issue ng korupsyon na mahigit 3 taon? Trilyon, daan-daang bilyon, wala silang kinalaman at hindi sila sangkot? Katarantaduhan yon. Yung bobo na lang, hindi ba? Gago at tanga ang maniniwala na lang po sa kanila, mga kababayan. Hindi po ba? Grabe, sanay na sanay po yata silang magsinungaling umano. Puro kasinungalingan. Ginagawa kang tangat bobo, kay lalaki ng numero, tapos ibabagsak mo lang, ididiin mo lang kay Saldico at yung gusto mo lang na paratangan, lalong-lalo yung mga contractors at mga engineer ng DPWH, mga kabayan, unbelievable. Ibang klase kayo. Kaya nga gustong-gusto namin maging presidente ang isang Duterte eh. Para po hindi lang si Saldico ang dapat pong arestuhin at ikulong at isuka ang mga ninakaw. Hindi lang dapat si Saldico ang magbalik at isuka ang kanyang ninakaw umano. Hindi po ba? Napakarami po na mga politiko. Napakarami po dyan sa Senado umano at higit na napakarami dyan sa House of Representatives. Hindi po ba? Napakarami yung issue. At dito naman po sa tagapagsalita ng Malacanang na si Garbage in, Garbage out, mga kabayan. Bakit kaya ayaw niya rin pangatwiranan, mga kababayan? Yung tinatrabaho po ng kanyang amo. Katulad po nung tinrabaho po
sa pera po ng PhilHealth. Hindi po ba? Isang damukal po. Di po ba? Grabe po dyan. Pati mga since tax, pinakailaman. Di ba? Ng PCSO at ng PAGCOR at ng PhilHealth ay umaabot ng 296 billion umano ang kanila pong nakuha riyan umano at pinababalik pa sa taong bayan sa ating buwis ang 60 billion na nakuha nila sa PhilHealth at tinarantadot ni walang yapa yata nila ang mga sins tax na dapat ay sa PhilHealth malagay. Wala po yatang kundi na dyan ang garbage in, garbage out sa dami pong tinarabaho ng kanyang amo. Hindi po ba? Tinarabaho rin po ang ginto sa Central Bank. Hindi ba? Hindi po bababa sa 27 tons umano. At ayon kay Atty. Topacio ay nalugi pa ang bansa ng napakalaki. 200 billion daw po. 200 billion daw po ang nalugi ayon kay Atty. Topacio. Grabe po. At grabe rin po ang ginawang trabaho rin po ng Pangulo sa Maharlika Investment Fund, sa investment fund natin. Yan po mga tinarabaho eh. Yung issue po ng GSIS, SSS, di ba? PDIC, mga kabayan, at napakarami pa. At ang mga budget at ang mga gaan na pinipirmahan niya, lalong-lalo po yung 2025 na pinirmahan niya, mga kababayan. Ibang klase po yun. Ibang klase po, mga kababayan. Kaya yan po, mga kababayan, ang pinagmamalaki po nila na si Saldico ay hindi pa po makukulong, mga kababayan. Pero tayo po yung umaasa. Umaasa po si Kamanong kung makukulong man po si Saldico at isusuka ang kanyang mga ninakaw, ay sana po ay silang lahat umano. Hindi lang po si Saldico ang kailangan makulong at isuka ang mga ninakaw nito. Dahil kung si Saldico ay magsusuka ng mga ninakaw ni Saldico sa ating kabang yaman, sa ating buwis, ay sila rin po yata ang makikinabang dahil sila rin po ang nakaupo umano. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang gobyerno po ng binagoong Pilipinas. Ipinaaresto at pinauhuli si Saldico at wanted na. Pero yung mismong ulo na malalaking ulo ng isda at malalaking ulo ng buhaya, mga kababayan, ay kung kampante po at tahimik na parang mga ghost project, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. At thank you rin naman po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po sa inyo. Kina Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa, Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, at si Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Kingston 123 ng Hong Kong, Bay Chichiyoko. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa. At siyempre po, yung panalangin po natin sa ating pong buong sambahayanan at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo, mga kababayan, at na makasama po natin sa ating pong bansa ang ating dating Pangulo. At thank you po sa mga panalangin, mga kababayan, at siyempre po, happy holidays po at God bless po sa ating lahat at sana po ay Pasko po sa ating lahat araw-araw, mga kababayan. Sana po. Ingat po. Paalam. Bye-bye.